Amen. My question to you, mga kapatid, have you ever felt depressed? Naranasan mo na ba na masiphayo, malumbay, na parang lungkot na lungkot ka, hindi mo kayang ipaliwanag, or maaring may mga pangyayari sa buhay mo na kaya ka nalungkot, nabighati dahil may mga negatibong pangyayari sa buhay mo. That's why ang message natin, no, mga kapatid, no, will be taken from Psalm chapter 42 verses 5, 11 and 43 verse 5. Actually, yun pong Psalm 42 verse 5, verse 11 and chapter 43 verse 5, pansinin po ninyo, pare-pareho. Can you imagine? Sa dalawang maikling talata sa sa aklat ng mga Salmo, merong 3 talata na pare-pareho. So doon pa lang alam mo na kung anong pinaka main idea noong Psalms 42 to 43, which is depression. So, makikita po niyo sabi dan sa wika English, why am I so downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Why am I so depressed? Why this turmoil within me? Put your hope in God, for I will still praise Him, my Savior and my God. Sa Tagalog, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. So mga kapatid, depression is real. Totoo ito. Nakakaranas tayo nito. Dahil tayo ay tao, meron tayong emotion because depression is part of our emotions as a natural person. So, bahagi ito ng ating pagkatao. Kaya, hindi pwedeng sabihin na ako, hindi ko nararanasan yan. So, hindi ka tao. Kasi, bilang tao, nararanasan natin ito. At ito ay totoo. Ito ay personal. Pero, hindi ibig sabihin na ikaw ay depressed, ikaw ay karnal o ikaw ay nagkakasala. It doesn't necessarily mean that if you are depressed or you are downcast, that you are sinning against the Lord. So makinig po kayo sa kabuuan ng sermon na ito para maunawaan po ninyo paano ba tayo makakaalpas o paano natin mapapagtagumpayan yung mga kagaya nito na depression. Ang title po ng ating sermon ay Hope in the Midst of Depression. So what to do when you are so depressed? So hindi lang basta depressed so depressed. Sabi masyado kang nalulungkot. Ngayon, ano dapat natin gawin? Ito, according to statistics, on the average, a person with clinical depression will face 4 to 5 depressive episodes in their lifetime. 1 out of 7 people, 1 out of 7 people, makakaranas sila ng depression ng 4 to 5 times sa buong buhay nila. And over 50% increase in youth depression in the last 20 years. Ginugol ko to kagabi, tiningnan ko yung statistics. How about the youth? Meron bang depression? Kasi nga, nababalitaan ko, ang daming mga kabataan, nagpapakamatay, mas maraming kabataan na nagsusuicide sa panahon natin ngayon. Pero, why youth depression has increased? 3 bagay daw. Social media pressure. Pangalawa, cyberbullying and anxiety. Pangatlo, loss of real connection. So, ibig sabihin, kasi yung koneksyon ng mga kabataan ngayon, hindi totoo. Kumbaga, sabihin natin na temporary or hindi genuine, fake ang connection. Can you imagine you have more than 5,000 fake friends in Facebook? Naintindihan niyo ba? Ang daming mga tao, di ba? Ang daming mga nag-Facebook, more than 5,000 friends. Actually, iba 2 account, iba 3 account dahil sa dobo. Dami-dami na mga kaibigan na gustong makipagkaibigan sa kanila. Pero they are living in isolation and depression. Ngayon, ano ang dapat nating matutunan? Yung Psalm chapter 42 and 43, one of the most beautiful chapters in the Bible. Kaya makinig po kayo. Una, makikita natin dito, the craving for God. Ano yung craving? Craving, ibig sabihin I crave ice cream, I crave crispy pata, no? I crave yung bang matindi yung pagnanasa mo, matindi yung pagkagusto mo sa isang bagay.
So ito, makikita natin that the psalmist o yung salmista na lahi ni Korah, na si Korah po, just a background, ito po isa sa mga leaders nang nagrebelde kay Moses nung panahon na umalis sila sa Ehipto. Nagrebelde itong si Korah dahil sa sibting din ng rebelde nila, ang ginawa ng Diyos, bumuka yung lupa, kinain yung lahi ni Korah. Basahin po niyo, nasa Bible yan. Pero magandahan ito, kahit na itong salmista na ito, hindi ito si Haring David yung salmista na to, na sa lahi ni Korah, matino po yung salmista. So, ibig sabihin, nagpapakita na hindi laging totoo na kung ano yung puno siyang bunga. Hindi laging totoo. Na ibig sabihin, hindi dahil masama yung tatay mo, masama ka na rin. Hindi dahil kriminal yung tatay mo, kriminal ka na rin. Naintindihan po natin. Hindi dahil sa broken family, yung pamilya mo, you will also produce a broken family. Meron po tinatawag dyan na breaking of the curse. May mga curse yan na binibreak yan. So, as the deer pants for the water brook, so my soul pants for thee. My soul thirsts for God, for the living God, when shall I come and appear before God? So, itong usa, sabi niya, kagaya ng isang usa na uhaw sa tubig, ay ganun din kauhaw yung aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ano ibig sabihin ng pant? Pant, the Hebrew is taarog. Taarog, an intense physical manifestation of extreme desire and absolute dependency. The sound and physical action of an animal, like a deer, making a guttural cry while desperately searching for water during a severe drought. It describes a non-stop, agonizing pursuit that only stops when the need is met. So, ibig sabihin, para daw ito yung usa, kapag ka-oho na oho yan, umaatungal yan. Wala siyang pakialam kung nakapag-breakfast siya, lunch or dinner. Para sa kanya, kailangan kong uminom. Hanggat hindi ako umiinom, hindi mawawala yung sobrang kauhawan ko at yung pagnanasa ko na uminom. Mamamatay ako. Yun ang nasa isip ng usa. At yun ang gustong sabihin dito ng salmista, na kailangan ko ang Diyos, mamamatay ako kung wala ang Diyos sa akin. So what is the meaning of Psalm 42 verse 1? God is as vital to human existence as water is to a braying animal. One of my favorite quotations from Blaise Pascal, a very intelligent French mathematician and napakatalino po ng taong ito. Ang sabi niya, inside the heart of man is a vacuum that only God can fit in. Ibig sabihin, sa puso ng isang tao, mayroong isang hungkag na bahagi yan. Na kahit anong ilagay mo dyan, hindi masasatisfy yan. Dahil ang hungkag na yan, Diyos lang ang pwedeng mag-satisfy. Okay, how intense is your craving for God? Many people crave different forms of material things or blessings. So, ang craving nila siguro, yung bang mga material things sa katawan. Sapatos, damit, bag, o cellphone, laptop. Pero, ang sabi sa Psalm 42, my soul thirsts for God. Hindi sinabing my soul thirsts for God's blessing. Naintindihan po ninyo? There is a difference between saying that my soul thirsts for God's blessing kumpara dun sa my soul thirsts for God Himself. Marami pong mga Kristiyano hindi lumalagaw sa pananampalataya kasi nga they have no thirst for God. Ang thirst nila sa blessing ni Lord. Kaya hindi nag-grow. Why? Because you don't have a desire for God. Your soul does not thirst for God. Now, the complaints to God. Ang sabi doon sa verses 3 to 6, basahin nga natin, no? My tears have been my food day and night, while all day long people say to me, where is your God? I remember this as I pour out my heart, how I walked with many, leading the festive procession to the house of God with joyful and thankful shouts. Why am I so depressed? Why this turmoil within me? Put your hope in God, for I will still praise Him, my Savior and my God. I am deeply depressed. So, ito na yung una, craving. Craving for God. Ito naman, complaints to God. Nagre-reklamo na siya. Ang sabi niya, yung luha ko
yung kalungkutan ko, yun yung pagkain ko araw-araw. Na-imagine niyo yun? Can you imagine this, the person na yung maghapon magdamag, araw at gabi, sobrang lungkot ko, at yun ang pagkain ko. Ang pagkain ko, kalungkutan. Naintindihan niyo? At ang sabi ng mga tao sa akin, nasaan ang Diyos mo ngayon? Where is your God now? Kasi, ang kalagayan nito ng mga Israelita ay nasa sila, nasa ibang lugar. They were exiled outside Jerusalem. Kaya malungkot sila dahil nakubkob sila ng ibang lahi, dahil nga sa tigasan ng kanilang mga ulo, sila ay slave ngayon ng ibang bansa. Kaya nga, ang sabi sa kanila ng mga kalaban, nasaan ang Diyos nyo ngayon? So, sabi doon sa verse 4, I remember this as I pour out my soul, as I pour out my heart. Naaalala ko itong mga to. Why am I so depressed? Tingnan po ninyo sa iba-ibang translation, yung salitang depressed, na sa Hebrew ay shaha. Ang sabi dito sa CSB, and why am I so depressed? Sa NIV, downcast. Sa NASB, in despair. Sa NLT, discouraged. Sa ESV, cast down. Sa MCV, so sad. So tingnan po ninyo, kung pagsasama-samahin ninyo, yung mga iba't ibang klase ng English words na yan, makikita nyo kung gaano kabigat, kung gaano kalalim, at gaano kasakit yung damdamin nitong salmista na ito. So the danger of a cast ship stuck on its back, unable to get up, dying unless the shepherd rescues it. The psalmist feels helpless, trapped, unable to fix himself. He knows only God can lift him up. So ibig sabihin, pakinggan po ninyo, ang image daw nitong tupa na ito na yung bang nakatihaya ka, nakatihaya. So dahil nakatihaya ka, yung tupa, hindi niya kayang ibangon yung sarili niya. Na maliban na ibangon siya nung kanyang pastol, mamamatay siya ng nakatihaya. Kaya nga, ang sabi doon sa verse 5, sa Diyos ako magtitiwala. Siya ang aking aasahan. Siya ang Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. So ano ba yung purpose ng mga trials? Of course, ang sabi doon sa James 1:2-5, pakibasa nga ng mga lalaki, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yung mga babae, pakibasa yung Tagalog. Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So tingnan po ninyo, alam niyo, ang Bible, it is a very realistic Bible. A very realistic. Sabi mo na, only God can write this book. Bakit? Dito mo lang malalaman, dito mo mababasa na consider it pure joy, magalak kayo kung kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi, pag nabasa mo yan, mapipigilan ka eh. Ano yun? Ang daming pagsubok, ang daming problema, at ang sabi, magalak kayo? Ano ibig sabihin nun? So makita po ninyo, ang ginamit dyan, consider it pure joy. Hindi sinabing consider it pure happiness. Kasi may kaibahan yung happiness sa joy. Kapag sinabing happiness, ang root word ng happiness ay hap, H-A-P. Ibig sabihin yan, chance. Or sabihin natin na yung mga pagkakataon. So ibig sabihin, kapag sinabi mo na I am happy, ibig sabihin, the chances, the situations are favorable to me. Pero, bakit pure joy? Kasi joy is a gift from God that even if you are in the midst of different, severe trials in this life, you can still have joy in your heart because it is a gift from God. Naunahan po natin. Okay? So, tingnan natin yung word studies. Ang sabi doon sa verses 3-5, my tears have been my food day and night, while all day long people say to me, where is your God? Verse 4, I remember this as I pour out my heart
How I walked with many, leading the festive procession to the house of God with joyful and thankful shouts. Why am I so depressed? Why this turmoil within me? I am deeply depressed. Tingnan po natin, alam po niyo, mas maintindihan natin kung pag-aaralan natin yung mga word studies from Greek to English. Kasi ito yung tears, dama. Oh, parang ito, damang-dama mo. Oh, yung kapighatian. Dama means tears, constant tears. Tuloy-tuloy na pag-iyak. Naranasan niyo na yon, yung pang ayaw mo nang umiyak pero umiiyak ka pa rin. So, yun ang ibig sabihin nito, yung dama. My tears have been my food day and night. And then yung amar, or yung say na, people say to me, where is your God? Say means non-stop mocking words. Saha means pouring out the soul. Ibig sabihin ng pouring out the soul, ibig sabihin yung ibinubuhos mo, yung laman ng puso mo. Ito, tandaan po natin mga kapatid. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Hindi mo man sabihin sa Diyos, alam niya to. Kung bilang niya yung hibla ng buhok mo, Matthew chapter 10, verse 30, alam niya yung bilang ng hibla ng buhok mo, bakit hindi niya alam yung laman ng puso mo? Naintindihan natin. So kung alam ng Diyos yung laman ng puso mo, why not pour it out to God? Sabihin mo na, magpakatotoo ka. Kasi as long as we keep it to ourselves, there will be no healing of the soul. Yung iba, kaya hindi nakaka-move on eh. Kasi denial, hindi inaamin sa Diyos kung ano talaga yung nararamdaman nila. Naintindihan po ninyo, mga great pretenders. It is only when we become honest to God that we will experience the healing from God. So, yung siya depression, helplessness, yung hama, inner turmoil, anxiety, yung bang halos hinahaluka yung kaloob-looban mo na hindi mo may paliwanag. So, it means that the person who wrote this Psalms 42 to 43 was under severe depression or discouragement. Meron ako nabasang libro na it's about depression. Meron daw 4 na klase ng psychological depression. Tandaan po natin ito, baka isa sa inyo to. Una, normal depression. Ibig sabihin, situational or reactive depression. The normal problems of life press down the heart for a short period of time, except during rejection, failure, illness. So, pangalawa, mask depression. Ito yung mga tao na they hide their feelings, their true feelings. They cover it up. They deny it. They project that they're happy. They project that everything is okay when in fact, it's not. Na unti-unti silang hinihila pababa. So, the smile can hide a silent struggle. Pangatlo, neurotic depression. Ibig sabihin, it is a minor depressive disorder. Prolonged state. Ibig sabihin, yung bang nagpapatuloy yung depression mo kaysa dun sa mas dapat na hanggang dito lang. Halimbawa, 1 buwan lang na depression. Yung sa'yo, 6 months na. So, neurotic depression. Ito yung pinakamalala. Psychotic depression. Tingnan mo ang katabi mo. Ano yung psychotic depression? A major depressive disorder na a person can experience hallucinations, delusions, and or schizophrenia. Ito yung mga tinatawag na bipolar. Ito yung mga tao na masaya ngayon, balungkot mamaya. Yung bang pabago-bago yung mood niya na minsan nagwawala. So ito yung mga psychotic depression na nawawala sa katinoan. So, kaya lang, ang tanong, is depression a sin? Kasalanan ba? The answer is not always. Because it can become a sin only. Pakinggan nyo mabuti. Nagiging kasalanan lang ang depression or yung kalumbayan kapag una, you are depressed as a consequence of sinful actions. May kasalanan ka eh. Definitely, pag may kasalanan ka, ang gagawin ng Diyos sa'yo, bibigyan ka ng kalungkutan ng Diyos para matuto ka humingi ng tawad at pag humingi ka ng tawad, makakalaya ka sa depression, you will experience again the joy of the Lord. Pangalawa, you are depressed when you let others control you instead of Christ controlling you. Kapag hinahayaan mo yung iba ang magdikta ng buhay mo,
Siyempre, nalulungkot ka dahil nga wala kang sariling disposisyon, imbis na ang Diyos ang magtakda ng buhay mo, imbis na sundin mo kung ano yung kalooban ng Diyos, ang sinusunod mo, yung kalooban ng mga tao na nakapaligid sa iyo, kaya nade-depress ka kasi wala kang sariling disposisyon. Kaya sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako na ang masunod ko yung kalooban ninyo, hindi yung kalooban ng nanay ko, ng tatay ko, ng kaibigan ko, ng best friend ko, at hindi rin yung kalooban ko. Yung kalooban yung masunod ko. Pangatlo, you use depression to manipulate others. Ito meron mga ganito. Yung bang depressed na feeling depressed, alam niyo, mga Brad, mga sis, Mars, lungkot na lungkot ako tulungan niyo naman ako. In a way, ginagawin ko yun in order to manipulate other people to help him. Next, you hold on to self-pity and anger. Nag-self-pity ka, lungkot na lungkot ka sa sarili mo, nagagalit ka, and then you continually choose to blame God and others for your unhappiness. Sinisisi mo ang Diyos. Sinisisi mo yung mga tao na kapaligid sa iyo. And you don't attempt to change. But instead, become passive and isolate yourself. Ito mabigat ito. The reason why some people live in constant depression is because they do not attempt to change their situation, but instead, they become passive. Sabihin ng passive, hayaan na natin. Hayaan ko na lang. Kung ganyan talaga, di sige. And then, ito pa matindi, isolation. Ibig sabihin ng isolation, inihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao. Pinakapanghuli, you don't take the necessary steps for healing, seeking help, biblical counseling, memorizing scriptures, and reading Christian materials. Kaya halimbawa kayo, you need counseling, makipag-appointment kayo sa akin. Kasi as your pastor, it is my responsibility and joy to help you overcome your problems. Now, how to have hope in the midst of depression? Okay, una, ponder it again. Ibig sabihin, remember the good times. Remember the good times. Verse 4a, and remember God. Isabihin ng ponder, isipin mo ulit, balikan mo. Ang sabi dun sa Bible, I remember the times when we were in Jerusalem. I remember God. Mahalaga yung remembering eh. Remember what the Lord has done for you in the past. Kaya mahalaga nga may journal ka. Kasi kapag ka may journal ka, kapag ka meron kang halimbawa, masama ang loob mo, discouraged ka, kunin mo yung journal mo. Makikita mo doon, nakalagay doon halimbawa, yung mga answered prayers. Makikita mo doon yung mga lessons na tinuro sa ni Lord. Ang problema pag hindi ka nagjo-journal, anong babalikan mo? At lalo pa ito, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, anong babalikan mo? Anong magpapalakas sa iyo? Anong magbibigay sa iyo ng hope? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Remember the attributes of God. God is loving, God is faithful, God is merciful, God is powerful, God is wise, God is sovereign. Alalahanin mo yung mga attributes ng Diyos na makakatulong sa iyo. So how to have hope in the midst of depression? Pour out. Ang sabi, I pour out my soul. Sa Hebrew ay hasaha, meaning, ang imagery daw yan, nakakita na kayo ng bote ng tubig na itinaob. So, nung itinaob, naubos ang laman. So, ibig sabihin, in order for you to have hope in the midst of depression, you pour out your soul to God. Don't hide your feelings. You empty your soul before God. Kung meron ka mang grief, anger, confusion, so empty it so God can refill you. Be totally honest with God. Pangatlo, put your hope in God. Put your hope. Ilagay mo yung pag-asa mo sa Diyos. Mga kapatid, ito may mga pagkakataon, tandaan niyo sabihin ko, may mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng kalumbayan, kalungkutan, depression, kasi tinuturuan tayo ng Diyos na umasa hindi sa magagawa natin, kung hindi sa magagawa ng Diyos. Are you following? Kasi yung iba nga sa atin, mayayabang. Kaya ko yan. Alam ko yan. Napagdaanan ko na yan, napag-aralan ko yan. Ang dali lang yan. Pero yung akala mo na alam mo, yung akala mo na madali lang, wala palang binatbat.
Kasi ang gusto ng Diyos, ang pag-asa, ilagay mo sa Diyos, hindi sa magagawa mo, hindi sa magagawa ng tao. Kaya ang sabi niya dito, put your hope in God. So, yung yahal dito, the Hebrew, means hope, no? Wait it out, staying the course as long as it takes. So, ibig sabihin itong yahal na ito, to hope with confident expectation. So, ibig sabihin ng yahal, pakinggan nyo, maganda to ito yung bang naghihintay ka na habang ikaw nakakaranas ka ng matitinding mga pagsubok, you are waiting on what God can do in your life. You are hoping that something good will happen in your life while you are experiencing depression. Alam mo that there is a reason behind your depression. Ang perfect example si Joseph, the son of Jacob. Hindi ba, at the age of 17, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. For 16 years or for 13 years, tuloy-tuloy yung problema, yung pagsubok, nakulong, pinagbintangan, tuloy-tuloy 13 years, non-stop yung matitinding mga problema ni Joseph. Are you familiar with the story of Joseph? Pag uwi sa bahay, basahin nyo. The son of Jacob. Joseph, the son of Jacob. Grabe. Alam niyo ilang chapters sa Bible itong kay Joseph? Parang 6 na chapters. Kwento lang ni Joseph sa Genesis. Pero tingnan ninyo, yung 13 years na matitinding mga pagsubok kay Joseph, yung pala, at the age of 30, magiging governor of Egypt. The second most powerful person on earth, next to Pharaoh. So yung 13 years pala na yon na matitinding mga depression at kalungkutan, preparation pala ni Lord sa kanya. Are you following? Naintindihan ba natin, mga kapatid? Say amen kung naintindihan ninyo. Gising pa ba kayo? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Okay. So how to have hope in the midst of depression? Pang-apat, praise Him again. Praise Him again. Praise, yada. Grateful recognition which includes thanksgiving, confession, or praise. Again, od. Ang Hebrew word is od. The core idea is continuance or persistence. It literally means do again. Keep something going in a cycle which persists. So kung pagsasamahin mo daw yung praise Him again or praise again, purihin mo uli ang Diyos. It is an act of the will. Ito ay isang matinding pagpapasya na hindi nakabase sa emosyon, kundi ito ay nakabase sa pag-iisip, sa iyong desisyon. Napupurihin ko ang Diyos sa gitna ng problema ko, sa gitna ng pagsubok ko, pupurihin ko ang Diyos paulit-ulit kahit na nasa kabila ako, sa gitna ako ng matitinding mga pagsubok at problema na hindi ko kayang ipaliwanag. Naintindihan niyo mga kapatid? Are you following? Kaya nga, ang ganda ng translation dito, I will praise Him again. Bakit again? Yung word na again, it caught my attention. Hindi sinabi kasi, yung ibang translation, I will praise Him. Pero merong magandang translation, I will praise Him again. Bakit? May mga pagkakataon kasi tumitigil tayo ng pagpupuri sa Diyos kapag may problema tayo. Hello, are you listening? Kapag kami matindi kang problema, matindi kang pagsubok, nagtatampo ka sa Diyos, tumitigil ka. Tumitigil ang mundo mo. Dumidistansya ka sa Diyos. Kaya hindi ka nakakalaya eh. Ang buhay mo, cycle, paulit-ulit, 10 taong ka ng ganyan. Are you listening, mga kapatid? Nakakalungkot kasi na merong mga tao na they know what to do. But the problem is, they do not do what they know. Naintindihan niyo? Alam mo yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa kung ano yung alam mo. Praise Him again. Now, in life application, confront yourself. Alam niyo, Psalm 42:11, why am I so depressed? Ang sabi ito, bakit ako nalulungkot? Why this turmoil within me? Put your hope in God, for I will still praise Him, my Savior and my God. Sino ang kausap ng salmista? May kausap ba niya yung best friend niya? Ang kausap ba niya ang Diyos? O ang kausap niya yung sarili niya?
Yung sarili niya. Sabi niya dito, why am I so depressed? Why this turmoil within me? Sino yung sinasabihan niya na put your hope in God? Ang sinasabihan niya, yung sarili niya. For I will still praise Him, my Savior and my God. Mahalaga that you confront yourself. May kaibahan ba yung self-talk sa talking to self? May kaibahan ba yun? Meron o wala? Meron. Kasi pag sinabi mong self-talk, you're allowing yourself to talk to you. And mostly, negative ang maririnig mo. Pero yung talking to self, ikaw mismo, yung magsasabi sa sarili mo, hahanap ka sa lamin, sabihin mo, you hope in God, you trust in the Word, you praise Him again, you repent of your sins. Naintindihan natin mga kapatid. Mahalaga to ha. This is a very, very, very important principle in the Christian life. Pakinggan po ninyo mabuti. Buksan niyo yung mga tenga ninyo. Kaya nga, itong salmista, ang kinakausap niya dito, yung sarili niya. Bakit ako nalulumbay? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako napipighati? Bakit ganito yung kaloob-looban ko? Hindi ko maipaliwanag. Nagkakabulbol yung aking kalooban. Pero sinagot niya rin yung sarili niya. Put your hope in God. Kaluluwa ko, umasa ka sa Diyos. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang iyong Diyos na tagapagligtas. So, when depression hits, truth matters over emotions. Ulitin ko ha. Pakinggan niyo mabuti ha. When depression hits, truth matters over emotion. Ano sabihin ng truth? The Word of God. The promises of God. Because the promises of God never change. Hindi nagbabago to eh. Ang nagbabago yung emotion ng tao. Masaya ka ngayon, bukas malungkot ka. Pabago-bago. Hindi mo mapipredict ang emotion mo. Pero ang Bible, hindi nagbabago. Naintindihan natin? So, when you are in depression, distress, malungkot ka, nalulumbay ka, the truth matters more than your emotion. And that is the problem with many people today, especially the young people. That is why, napakahalaga ng Bible, ang sabi sa Bible, John 8:31 to 32, tandaan niyo yung verse, if you are truly my disciples, you will continue in my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kung kayo'y tunay kong alagad, magpapatuloy kayo sa aking mga katuruan, at malalaman yung katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Naintindihan natin. Amen. Palapakan niya natin ang Diyos. Amen. That is why, tandaan niyo ito, this is the principle na tinuro sa akin ng Panginoon. Laging mind over heart, reason over emotion. Pag binaligtad mo yan, patay ka. Naintindihan niyo? Ulitin ko mind over heart, reason over emotion. Huwag mong babaligtarin. Kasi malamang pagsisisihan mo yung mga decision mo. And your mind must be founded on the Word. Pangalawa, commit to hope in God. Put your hope in God, for I will still praise Him, my Savior and my God. Pangatlo, constantly remind yourself of God's faithfulness in your life. Psalm 42 verse 8, basahin nga natin Psalm 42 verse 8. The Lord will send His faithful love by day. His song will be with me in the night, a prayer to the God of my life. So tingnan ninyo, no? Itong lalaking ito, ang sabi niya, I will praise Him again, my Savior and my God. And the Lord will send His faithful love by day. And His song will be with me in the night. A prayer to the God of my life. Wow, ganda, di ba? Sabihin, araw at gabi, hindi ako pababayaan ng Diyos. Dahil mahal ako ng Diyos. Kayo ba, yung mga may anak dito, kahit gaano kasama ng mga anak ninyo, kaya nyo bang tiisin? Bihira ang magulang na makakatiis sa anak. Yung mga abnormal lang na magulang, pwedeng tumiis sa anak. Pero yung mga normal lang pag-iisip, hindi lang kayang tiisin yung mga anak nila. How much more is God? And then pang-apat, cast away doubt about God's goodness upon your situation. Basahin natin itong Psalm 34, mga verses. Basahin natin. 1, 2, 3. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him.
Nahum 1:7. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Psalm 107 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Psalm 145 verse 9. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. So, ibig sabihin, God is good. Amen? Palapakan nga natin ang Diyos. So, pure joy and wisdom in times of many trials. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Ano ibig sabihin nito? Tingnan yung konteksto ng James chapter 1. The context is trials. Pero ang sabi doon sa verse 5, sino man sa inyo nagkukulang ng katalinuhan, humingi sa Diyos. Para sa inyong katalinuhan, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, humingi ka ng wisdom kay Lord in order to overcome your trials, your depression. Naintindihan natin? At ang pangako ng Diyos, hindi kayo pagkakaitan ng katalinuhan ng Diyos. He will give it to you lavishly. He will give it to you generously. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Ang gusto ni Lord, makalaya ka kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Panglima, come again to praise Him. Purihin muli ang Diyos. Again and again, you praise God. Purihin mo kahit na masama ang loob mo. Purihin mo ang Diyos. Makinig ka ng mga worship songs. Ang makita mo, raramdaman mo unti-unti. Gumagaling yung kalooban mo. Now, to si Charles Spurgeon, paborito ko to Charles Spurgeon. Alam niyo ba, si Charles Spurgeon, one of the greatest preachers of all time. Pero, he was suffering from depression. Can you imagine that? Isa sa pinakamahusay na mangangaral, alam niyo 100 years ago, yung hindi pa uso ang mega church, yung church niya mega church na with 15,000 sa London. Yung Metropolitan Tabernacle Church, 15,000 ang miyembro niya. Hindi pa uso ang mga mega church, pero siya may pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Pero ang sabi dito, Spurgeon suffered from chronic depression. Pero anong ginawa ni Spurgeon? Una, honest admission. Inamin niya sa Diyos, Lord, ako po'y nade-depress. Pangalawa, physical care. Mahalaga yung exercise, walking, yung bang hindi ka lang lagi nakahiga o nasa loob ka ng kwarto mo. You unwind. You walk. Punta ka ng gym. And then, prayer and scripture, manalangin ka, magbasa ka ng Bible. Pang-apat, support from loved ones. Surround yourself with people who understand you. Kaya mahalaga yung mga Zoe groups natin. Mahalaga yung may mga small groups kasi may mananalangin sa'yo. Merong magkakalinga sa'yo. Kung mag-isa ka lang, wala kang small group, sino tutulong sa'yo? Ang tutulong sa'yo yung mga kaibigan mo, mga lasenggo. And then, preaching hope. In spite of depression, he preached hope. And perspective on suffering. Spurgeon saw depression as part of the Christian's refining. Suffering deepened this dependence on God. Tandaan natin yung suffering, yung depression. Ginagamit ng Diyos yan para palalimin yung ating mga pananampalataya. Naintindihan ninyo? Kasi karamihan sa atin matitigas mga ulo natin Nature natin yan matigas ang ulo. Pero para ang Diyos, dahil mahal niya tayo, binibigyan niya tayo ng mga problema para matuto tayong lumapit sa Diyos. Ang problema yung iba, alam mo nang galing kay Lord yung problema na yun, luwalayo ka pa. Lumapit ka sa Diyos. Naintindihan natin. Nakakalungkot lang yung iba, ang hirap ibalik sa Panginoon. Ang hirap. Nalulungkot ako doon sa ibang mga tao na tinutulungan mo na makabalik kay Lord, pero sila mismo ayaw nilang tulungan yung sarili nila. May kakilala kayong ganun? May mga ganun Yung bang tinutulungan mo, pinapayuhan mo, lahat ng pwedeng tulong ibigay mo, pero siya mismo ayaw niya tulungan yung sarili niya. And that is the problem. Lagi ko sinasabi, no? Matagal lagi ang pinakamahirap na turo ang estudyante, yung ayaw matuto. Tama, mali. Kahit gaano kagaling ang professor, kahit gaano kagaling ang teacher, kung yung estudyante ayaw matuto, hindi matututo yan.
Ganon din tayo mga Kristiyano. Kahit anong tulong ibigay ni Lord, anong pagmamahal ibigay ni Lord sa iyo, kung ayaw mong magbago, hindi ka magbabago. Tatanda ka, mamamatay ka, ganyan ka na lang. Ito pinakahuli, in conclusion, alam niyo ang Panginoon, naranasan niya severe depression. Nung nasa Garden of Gethsemane, bago siya arestuhin at ipako sa krus, 3 beses siyang nag-pray. 3 beses na nalangin. Bago niya naranasan yung sagot ng Ama. So, ang sabi doon, si Jesus, He experienced severe depression in the Garden of Gethsemane. Bakit? Alam niya kung ano yung naghihintay sa kanya sa crucifixion. Na-imagine na niya kung ano yung torture. Kaya sabi niya, Father, may this cup pass from me. Pwede ba wag na lang? Kaya ganun katindi yung lungkot ni Jesus. Pero 3 beses siyang nag-pray, and then ang sabi ng Ama, ituloy mo yan. Kaya sabi ni Jesus, let your will be done, not my will, but your will be done. Nung sinabi ni Jesus yun, let your will be done, not my will, doon nakalaya si Jesus. Doon niya na-overcome yung matinding depression na naranasan niya sa Garden of Gethsemane. Mga kapatid, in closing, alam ko iba sa inyo, merong isa o dalawa that you are experiencing depression right now. You are so disappointed, nalulumbay, nalulungkot, napipighati, pero sinasabi sa inyo ng Panginoon, may pag-asa. There is a way out. Ang nais ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, magpakatotoo ka, magpakababa ka sa harap ng Panginoon, at sabihin mo, Lord, even though I am experiencing severe depression, I know that you are with me. I know that you will never leave me nor forsake me. Help me overcome. Help me learn from this situation. Let us pray. Salamat po, Panginoon, O God, sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makapakinig ng iyong mga salita. Thank you, God, and we pray, Lord Jesus, na alam ko yung iba sa amin, Lord, we are experiencing severe depression. But we pray, Lord God, na makalaya po